Ang kahihiyan, ang hiya na naramdaman ko noong gabi ng aking 51st birthday. Sa harap ng lahat ng bisita, ipinagmalaki ng aking asawa na iwan niya ako. At ang sarili kong mga anak, pumalakpak pa na parang tuwang-tuwa. Sa loob ng 26 na taon, ako ang naging haligi ng tahanan. Bawat sentimo, bawat sakripisyo, galing lahat sa akin. Pero para sa kanila, isa lang akong bangko na walang katapusan ang laman. Ang hindi nila alam, may isang lihim na kasulatan. Isang dokumento na pinirmahan nila maraming taon na ang nakalipas. Ito, ang aking trump card. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Kung naranasan nyo na pong maramdaman na para kayong dayuhan sa sarili nyong pamamahay, pakilik at share po ang video na ito. At kwentuhan nyo ako sa comments. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Ang gabi ng aking ika-negatibo, 51 na kaarawan. Dapat sanay isa sa pinakamasayang gabi ng buhay ko. Pero naging simula ito ng pinakamalaking unos na dumating sa akin. Isipin ninyo, isang pribadong silid sa isa sa pinakamahal na restaurant sa Bonifacio Global City. Ang buong lugar ay napapalibutan ng mga ginto at pilak na lobo. May mga puting bulaklak sa bawat lamesa. Gumastos ako ng mahigit 250,000 piso para lang sa hapunan. Ganoon kalaki. French wine, lobster, may live music pa. Lahat perpekto, para ipagdiwang ang kalahating siglo ng aking buhay. Ako'y nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang haligi ng tahanan, sabi nga nila. Napapaligiran ako ng mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at ilang mga kamag-anak. Si Isabel, ang aking asawa sa loob ng 26 na taon, ay nasa kanan ko. Suot niya ang pulang bestida na binili ko para sa kanya noong isang linggo lang. 100,000 piso. Siya mismo ang pumili noon. Sa tapat ko naman, nandoon ang aking 2 anak na babae, sina Angela at Bia. Si Angela, na laging may ere ng pagiging mas mataas sa lahat. At si Bia, na bawat 5 minuto ay sumusulyap sa kanyang cellphone, na para bang isang malaking sakripisyo ang pagdalo niya roon. Ang hapunan ay nagpatuloy ng maayos, o iyon ang akala ng lahat. Nagtatawanan ng mga tao, nag-iinuman, binabati ako. Ngumingiti ako, tumatango, nagpapasalamat, pero sa loob-loob ko, alam ko na ang parating. Dahil 6 na buwan bago ang gabing iyon, may natuklasan akong nagpabago sa lahat. At dumating na nga ang sandaling iyon. Ang oras ng brindis. Tumayo si Isabel. Kinuha niya ang kanyang kopita ng tsampag, at hinintay na humina ang tugtog. Lahat ng mata, nakatuon sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiti na kilalang-kilala ko na. Ang parehong ngiti na ginagamit niya kapag nakukuha niya ang gusto niya. Nagsimula siyang magsalita, sa malambing at halos matamis na boses. Gusto kong mag-alay ng isang espesyal na brindis ngayong gabi, anya. Para sa aking pinakamamahal na asawa, si Arthur. Para sa 26 na taon nating pagsasama. May mga pumalakpak, may mga sumigaw ng mabuhay. Mula sa mga nakatatandang bisita. Hindi ako gumalaw ni isang kalamnan. Pinanood ko lang siya. Pero gusto ko ring magbrindis, pagpapatuloy niya. At doon, nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas matatag, mas desidido. Para sa aking kalayaan, para sa bago kong buhay, at para sa katapangan na piliin ang kaligayahan sa edad na 45. Nagsimula ang bulong-bulungan. Nagdinginan ang mga tao, naguguluhan. Pero hindi tumigil si Isabel. Tumingin siya sa akin. Arthur, salamat sa lahat ng ibinigay mo. Ang bahay, ang mga biyahe, ang komportableng buhay. Pero may isang bagay kang hindi na ibigay, ang pagnanasa. Ang damdamin, ang kabataan. May isang umubo sa sobrang pagkailang. Nanatili akong hindi gumagalaw, nakatitig ng diretso sa kanya. Kaya ngayon, sa iyong kaawan, nais kong ipaalam sa lahat na alis na ako. Ang bulungan, naging katahimikan. Alis ako kasama si Paolo. Isang lalaki na marunong magparamdam sa akin na ako'y buhay. Isang lalaking 35 taong gulang na tunay na nagpapahalaga sa akin. At doon nangyari ang pinakamasakit. Si Angela, ang panganay ko, tumayo at nagsimulang pumalakpak. Dahan-dahan noong una, tapos mas mabilis. Sumunod si Bia, na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Magaling, mama. Sigaw ni Bia. Si Angela, na laging mas kontrolado, ay nagsalita sa malamig niyang boses. Papa, huwag kang magagalit, pero may karapatan si mama na maging masaya. Ikaw naman kasi, palagi kang wala. Palaging trabaho, ang kumpanya mo, ang mga meeting mo. 30 tao, 30 pares ng mata ang nanonood sa eksena.
na para bang isang palabas sa teatro. Ang ilan, may pagkasuklam. Ang iba, may morbid na kuryosidad. Ang dalawa kong business partner, nakatingin sa akin, naghihintay ng aking reaksyon. Si Isabel, nakatayo pa rin, nagtatagumpay. At doon, dahan-dahan akong tumayo. Isinantabi ko ang aking plato. Pinunasan ko ang aking bibig gamit ang serbilyeta. Dahan-dahan ko itong inilapag sa mesa. Huminga ako ng malalim. Sage, Isabel, sabi ko, sa kalmadong boses. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. Kung iyan ang gusto mo, sige. Sumama ka sa mas bata mong lalaki. Magsaya ka sa bago mong buhay. Nakita ko ang ginhawa sa mukha niya. Inaasahan niya siguro na sisigaw ako, magwawala, magmamakaawa. Pero, dahil naglalabasan na rin lang tayo ng mga katotohanan sa publiko, pagpapatuloy ko, at ngayon, tumingin ako ng diretso kina Angela at Bea. Tingin ko, nararapat lang na malaman ng aking mga anak ang isang bagay na itinago ko sa kanila sa buong buhay nila. Kumunot ang noo ni Angela. Nawala ang ngiti ni Bea. Hindi ako ang tunay ninyong ama. Isang salita. Hindi. Isang salita ang maririnig. Ang katahimikan ay naging ganap. Inampun ko kayo mula sa isang bahay ampunan noong kayo ay 3 taon at 6 na buwang gulang pa lamang. Sinabi sa akin ni Isabel na hindi siya maaring mag-aanak. Nabawg siya. At ako, na parang isang tangang umiibig, pumayag akong magampon. Pinalaki ko kayo. Pinakain. Binihisan. Binayaran ko ang bawat pribadong paaralan. Bawat biyahe sa Europa. Bawat kapritso. Namutla si Angela. Umiling-iling si Bea. At ngayon, itinaas ko ang aking boses para marinig ng lahat. Ngayong araw na ipinagdiriwang ninyo ang pag-abandona sa akin ng inyong ina, na pinapalakpakan ninyo ang aking kahihiyan. Gusto kong malaman ninyo na ang awa ko para sa inyo, opisyal nang natapos. Sinubukang magsalita ni Isabel. Arthur, hindi mo pwedeng. Pinutol ko siya. Hindi pwedeng magsabi ng totoo ang paehong katotohanan na isinigaw mo sa harap ng lahat. Bumaling ako sa aking mga anak. Gusto ninyong maging masaya ang inyong ina. Perpekto. Ngayon, maaari na kayong umalis na 3. Buuin ninyo ang magandang buhay na yon kasama si Paolo. Nang wala ako. Nang walang pera ko. At nang walang anumang bagay na aking pinaghirapan. Papa, teka, sinubukan ni Angela na lumapit. Hindi mo ako papa, sagot ko ng may lamig. Ikaw na mismo ang nagsabi. Palagi akong wala, hindi ba palaging trabaho? Bueno, ngayon, maaari na kayong mabuhay nang wala ang trabahong iyon na labis ninyong kinamumuhian. Nagsimulang umiyak si Bea. Pero hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng galit. Ng hindi paniniwala. Kinuha ko ang aking koot mula sa likod ng upuan. Kinuha ko ang aking wallet at nag-iwan ng isang makapal na bungkos ng pera sa mesa. Ito ang bayad sa lahat, sabi ko, habang nakatingin kay Isabel. Magsaya kayo sa dessert ninyo. Alis na ako. At naglakad ako palabas, habang 30 pares ng mata ang sumusunod sa akin sa katahimikan. Ngunit ang revelasyong iyon ay simula pa lamang. Ang simula ng lahat. Ang eksena sa restaurant, ang mga salitang binitiwan ko, hindi yon biglang pagsabog ng galit. Hindi yon isang desisyon na ginawa ko sa init ng sandali. Iyon ay isang plano. Isang plano na maingat kong binuo sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan bago ang gabing iyon. Ang lahat ay nagsimula sa isang ordinaryong Martes ng Marso. Umuwi ako ng maaga mula sa opisina. May kinansela akong isang mahalagang meeting dahil sa matinding pananakit ng ulo. 3:00 pa lang ng hapon. Si Isabel, hindi niya ako inaasahan hanggang 8:00 ng gabi, gaya ng dati. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tahimik ang buong bahay. Umakyat ako sa aming silid-tulugan, at doon, may narinig ako. Mga halakhak, mga bulungan, at pagkatapos, ang boses ni Isabel, sa pagitan ng mga paghingal. Ang asawa ko ay isang tanga, sabi niya. Hindi niya kailanman malalaman. Hindi ko binuksan ang pinto ng bigla, tulad ng napapanood sa mga pelikula. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumawa ng eksena. Nanatili lang akong nakatayo sa pasilyo, nakikinig. Nakikinig habang ang aking asawa sa loob ng 26 na taon ay kasama ng ibang lalaki, sa aming kama. Sa mga kumot na binayaran ko. Sa bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Nagtatrabaho ng 18 oras araw-araw sa loob ng 1 dekada. Narinig ko ang lahat. Bawat salita. Bawat halakhak. Bawat insulto sa akin. Paano kung mahuli kanya tanong ng isang boses ng isang mas batang lalaki? Hindi niya ako mahuhuli, sagot ni Isabel, na may halong saya. Si Arthur, puro kumpanya lang ang iniisip.
Isa pa, kapag nag-divorce kami, makukuha ko ang kalahati ng lahat. Ang mga ari-arian niya ay nagkakahalaga ng mahigit 450 milyong piso. Makakakuha ko ng 225 milyon, ang bahay, mga kotse, at tayong dalawa. Lilipat sa Miami at mamumuhay na parang mga hari. Tumawa ang lalaki. At ang mga bata, pagpapatuloy ni Isabel, sina Angela at Bia, nasa panig ko. Galit sila sa ama nila, tulad ko. Palaging wala, palaging nagtatrabaho. Sila ang magpapatunay para sa akin kung kinakailangan. Kinumpirma na iyan ng abogado ko. Doon, sa pasilyong iyon, gumuho ang mundo ko. Ngunit sa pagguhong iyon, isang bagay ang nabuo. Isang malamig at matigas na bagay sa loob ng aking dibdib. Tahimik akong bumaba ng hagdan. Lumabas ako ng bahay. Sumakay sa aking kotse. Nagmaneho ako pabalik sa aking opisina. At doon, habang nakaupo sa aking desk, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Hindi ako sisigaw. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako gagawa ng isang madramang eksena. Dudurogin ko sila. Legal, methodikal, at walang awa. Ang una kong tinawagan ay si Reyes, ang aking abogado at matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat detalye. Tahimik na nakinig si Reyes, at pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Arthur, sabi niya, kung gagawin natin ito ng tama, kung magkakaroon tayo ng pasensya, hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila hanggang sa huli na ang lahat. At doon nagsimula ang aking plano. Una, kumuha ko ng isang pribadong investigador, ang pinakamahusay sa lungsod. Binayaran ko siya ng 500,000 piso bilang paunang bayad. Ang trabaho niya idokumento ang bawat galaw ni Isabel, bawat pagkikita nila ni Paolo, bawat mense, bawat tawag, bawat kasinungalingan. Sa loob ng 2 linggo, mayroon na akong sapat na ebidensya para palubugin ang isang barko. Mga litrato, mga video, mga audio recording. Si Paolo pala ay isang personal trainer sa isang mamahaling GYM. 35 anyos. Nakilala siya ni Isabel 6 na buwan na ang nakalipas nang mag-enroll siya para maging fit. Napaka-ironic ng buhay. Hindi ba pero hindi ko pa ginamit ang mga ebidensyang iyon. Hindi pa. Pangalawa, sinimulan kong ayusin ang aking mga ari-arian. Dito nagpakita ng tunay na galing si Reyes. Lumalabas na 26 na taon na ang nakalipas. Nang ikasal kami ni Isabel, pumirma siya sa isang kasunduan bago ang kasal, isang prenuptial agreement. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang ang aking kumpanya. Halos wala pa akong pag-aari. Ngunit ang aking ama, isang matalinong tao, ay pinilit akong protektahan ang aking sarili. Pumirma si Isabel sa dokumentong iyon nang hindi man lang binabasa. Sobrang sabik niya sa kasal, sa puting bestida, sa honeymoon sa Cansin, pumirma siya sa lahat ng inilagay ko sa harap niya. Ang dokumentong iyon ay malinaw na nagsasaad. Sa kaso ng diborsyo, dahil sa napatunayang pagtataksil, ang nagkasalang partido ay hindi makakatanggap ng anuman. Walang-wala. Inilabas ni Reyes ang dokumento mula sa mga file. Perpekto, balido, notaryado, may mga testigo. Pero may problema, Arthur, sabi ni Reyes. Ang mga bata, kahit hindi mo sila tunay na anak, legal mo silang inampon. May mga karapatan sila. Alam ko, sagot ko. Pero may plano rin ako para diyan. Nakikita nyo, nang ampunin ko sina Angela at Bia, nag-set up ako ng isang trust fund para sa bawat isa. Mga savings account na lumago sa loob ng 25 at 22 taon. Ang bawat account ay may humigit kumulang na 15 milyong piso. Pera na balak kong ibigay sa kanila kapag sila ay 30 taong gulang na. Kung magpapakita sila ng responsibilidad at kapanahunan. Ngunit ang trust fund na yon ay may mga sugnay. Mga sugnay na ako mismo ang sumulat kasama si Reyes noong maliliit pa ang mga bata. Isa sa mga sugnay na yon ay nagsasaad. Ang benepisyaryo ay mawawalan ng kabuwang akses sa mga pondo kung magpapakita ng matinding kawalang-galang, sukdulang kawalan ng utang na loob, o sinasadyang pinsala sa nagbigay ng tiwala. Sa madaling salita, kung babastusin nila ako ng malubha, mawawala sa kanila ang lahat. At ang ginawa nila sa aking kaarawan, ang pagpalakpak sa aking kahihiyan, iyon na ang pinakamatinding patunay na kailangan ko. Ang lahat ng ito, ang bawat piraso ng plano, ay inihanda ko sa loob ng 6 na buwan ng pananahimik. 6 na buwan ng pagpapanggap. Habang sila ay nagpaplano ng kanilang pagtataksil, ako naman ay nagpaplano ng kanilang pagbagsak. Matapos kong malaman ang katotohanan sa pasilyo ng sarili kong pamamahay, hindi ako nagwala. Hindi ako nag-iskandalo.
Ang unang ginawa ko ay ang tawagan si Reyes, ang aking abogado. Sa isang tahimik na sulok ng aking opisina, doon namin sinimulan ang pagbuo ng isang plano. Hindi isang plano ng paghihiganti na puno ng galit, kundi isang plano ng hustisya na tila isang laro ng chess. Bawat galaw, pinag-isipan. Bawat hakbang, kinakalkula. Sa sumunod na 6 na buwan, ako ay naging perpektong asawa. Ang pinakamahusay na ama. Umuwi ako sa bahay na may ngiti. Nagdadala ko ng mga regalo para kay Isabel. Dinadala ko siya sa mga mamahaling hapunan. Ako pa nga ang naglano ng sarili kong birthday party. Gumastos ako ng 250,000 piso para masigurong magiging perpekto ang lahat. Isang malaking palabas. Isang magandang entablado para sa huling akto ng aming pagsasama. Habang ginagawa ko ang lahat ng ito, ang aking pribadong investigador ay patuloy na nagtatrabaho. At si Isabel, naging pabaya siya. Naging kampante. Akala niya, wala akong kaalam-alam. 3 beses sa isang linggo kung makipagkita siya kay Paolo. Minsan sa mga hotel. Minsan sa isang apartment na inuupahan ng lalaki. Isang beses, dinala pa niya ito sa aming beach house sa Batangas. Sa aming bahay bakasyunan. Ang aking mga anak, sina Angela at Bia, ipinakita rin nila ang kanilang tunay na kulay sa mga buwang iyon. Isang araw, narinig ko si Angela na kausap ang isang kaibigan sa telepono. Sabi niya, hindi na ako makapaghintay na mag-divorce sina mama at papa. Kukumbinsihin ko si mama na ibigay ang parte ko sa mana ng maaga. Gusto kong magbukas ng boutique sa Greenbelt. Gagamitin ko ang pera ni papa, syempre. Si Bia naman, hindi rin nagpahuli. Sa isang family gathering, narinig ko siyang sinabi, si papa, sobrang boring. Puro trabaho na lang. Karapat-dapat si mama sa isang taong mas masaya. Ang bawat salita nila ay parang patalim na tumutusok sa aking likod. Pero hindi ako kumibo. Inirecord ko ang mga pag-uusap na iyon. Lahat. Patago ko ring sinuri ang aming mga joint bank account. Si Isabel, paunti-unti palang kumukuha ng pera sa loob ng ilang buwan. 25,000 dito, 50,000 doon. Nakapag-ipon siya ng halos 1,000,000 piso sa isang lihim na account. Marahil, para sa bago niyang buhay kasama si Paolo. Linggo-linggo, nakikipagkita ako kay Reyes sa kanyang opisina. Sinusuri namin ang bawat detalye, bawat dokumento, bawat piraso ng ebidensya. Sigurado ka ba talaga dito? Tanong niya sa akin isang beses. Pamilya mo pa rin sila, Arthur. Sumagot ako ng walang pag-alinlangan. Tumigil sila sa pagiging pamilya ko noong araw na nagpasya silang pagtaksilan ako. Ngayon, sila ay 3 babae na nagkamali sa pagmamaliit sa maling tao. At sinimulan na namin ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Ang pag-ayos ng aking mga ari-arian. Ang bahay namin, ang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision. Inilipat ko ang pagmamay-ari nito sa isa sa aking mga kumpanya. Sa technical na aspeto, hindi na ito nakapangalan sa akin. Nakapangalan na ito sa Arthur Enterprises, LLC. Hindi kailanman sinusuri ni Isabel ang mga ganitong dokumento. Buo ang tiwala niya na ako ang namamahala sa lahat. Ang 3 mamahaling sasakyan na ginagamit nila, ang Mercedes ni Isabel, ang BMW ni Angela, at ang Audi ni Bia, inilipat ko rin. Ngayon, pag-aari na rin sila ng kumpanya. Bahagi na sila ng mga corporate assets. Kahit ang mga credit card na ginagamit nila, nakakonekta sa mga corporate accounts, hindi sa personal. Sa papel ako mismo, bilang isang individual, ay halos wala ng pag-aari. Ang aking bahay, mga kotse, at mga pangunahing bank account, lahat ay protektado sa ilalim ng mga legal na estruktura na maingat na idinisenyo ni Reyes. Akala ni Isabel, didiborsyuhin niya ang isang lalaki na may 450 milyong pisong personal na yaman. Ang katotohanan ako, bilang isang tao, ay mayroon lamang halos 10 milyong pisong idineklara. Ang lahat ng iba pa ay nasa mga kumpanya, mga trust fund sa ibang bansa, at mga international account. At ang pinakamaganda sa lahat-lahat ay legal. Pagdating ng panahon, sabi sa akin ni Reyes, at mag-file siya ng divorce, magugulat siya sa kanyang buhay. Pero gusto ko ng higit pa sa sorpresa. Gusto kong ipahiya siya, tulad ng plano niyang pagpapahiya sa akin. Kaya't inihanda ko ang aking kaawan bilang perpektong entablado. Inimbita ko ang lahat, mga kaibigan, pamilya, mga kasosyo sa negosyo, mga maimpluwensyang tao sa lungsod. Gusto ko ng mga testigo. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga si Isabel at ang aking mga anak. Kinumpirma sa akin ng investigador na balak ni Isabel na ianunsyo ang diborsyo sa gabing iyon. Si Paolo pa raw ang nagmungkahi na gawin ito sa publiko para markahan ang kanyang paglaya.
Kay simple ng kanilang pag-iisip. Kaya't inihanda ko rin ang aking anunsyo. Ang gabi bago ang aking kaawan, mag-isa ako sa aking opisina. Nakatingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod. 26 na taon ng pagsasama. 25 taon ng pagpapalaki kay Angela. 22 taon ng pagpapalaki kay Bia. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Pero kinabukasan, lalabas ang katotohanan. At babayaran nila ang bawat insulto. Bawat pagtataksil. Bawat sandali na minaliit nila ako. Tumawag sa akin si Reyes noong gabing iyon. Handa ka na ba, tanong niya? Higit pa sa handa, sagot ko. Bukas, magbabago ang lahat. At tama ako. Pero kahit ako, hindi ko inaasahan kung hanggang saan aabot ang lahat ng ito. Ang unos ay paparating pa lamang. Pag-aalis ko sa restaurant noong gabing iyon, hindi ako umuwi. Nagmaneho ako papunta sa isang hotel sa sentro ng lungsod. 3 araw bago pa man ang party. Nag-book na ako ng isang executive suite. May dala akong isang maleta na inihanda ko ng palihim. Mga damit, dokumento, ang aking laptop. Lahat ng kailangan ko para pansamantalang maglaho sa buhay ni Isabel at ng aking mga anak. Nagsalin ako ng isang basong whiskey. Umupo ako sa tabi ng bintana at naghintay. Alam na alam ko kung ano ang nangyayari sa mga sandaling iyon. Si Isabel, sinusubukang pakalmahin ang mga bisita. Sina Angela at Bia, naguguluhan sa bombang sumabog sa kanilang buhay. Ang mga tsismis, kumakalat na. Ang mga tawag, magsisimula na. Ang mga mensahe, darating na sunod-sunod. At hindi nga ako nagkamali. 10 minuto pa lang ang nakalipas. Nagsimulang magvibrete ang aking telepono. Si Isabel. Tinanggihan ko ang tawag. Pagkatapos, si Angela. Tinanggihan. Si Bia. Tinanggihan. 20 tawag sa loob ng 1 oras. Walang sinagot. Sa wakas, nag-text si Isabel. Ang sabi niya, Arthur, kailangan nating mag-usap. Kabaliwan ito. Hindi mo maaring basta na lang sabihin yon at maglaho. Tawagan mo ako, pakiusap. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng 1 pang oras, si Angela naman ang nag-text. Papa, alam kong galit ka, pero kailangan nating linawin ito. Totoo ba ang sinabi mo, talaga bang ampon kami? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ko rin sinagot. Si Bia ang pinakadiretso. Kasinungalingan to. Di ba nagsisinungaling ka lang para saktan kami? Manipulator ka. Noon pa man. Napangiti ako habang binabasa ang mensaheng iyon. Perpekto. Bawat salita ng galit na isinulat nila ay isa na namang piraso ng ebidensya para kay Reyes. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Reyes mula sa hotel. Simulan na natin ang 2nd yugto, sabi ko. Sigurado ka na ba talaga, tanong niya. Kapag sinimulan na natin ito, wala nang atrasan. Kailanman ay hindi ako naging masigurado sa isang bagay sa buong buhay ko. Bumuntong hininga si Reyes. Sige, ipapadala ko ang mga dokumento ngayong hapon. Bukas, darating sa kanila ang mga abiso. Ibinaba ko ang telepono at nagtimpla ng kape. Binuksan ko ang aking laptop. 12 ng mga email, mga kaibigan na nagtatanong kung okay lang ako. Mga kasosyo sa negosyo na nagpapahayag ng kanilang suporta. Ang mga mensahe lang na may kinalaman sa negosyo ang sinagot ko. Ang iba, hinayaan kong hindi nababasa. Nang hapong iyon, habang ako ay nasa hotel, ginawa na ni Reyes ang kanyang hakbang. Nagpadala siya ng 3 certified mail. 3 sobre. Isa para kay Isabel, isa para kay Angela, at isa para kay Bia. Ang sobre ni Isabel, naglalaman ito ng abiso ng pag-freeze ng mga account. Lahat ng credit card na nakakonekta sa pangalan ko, kinansela agad-agad. Lahat ng joint bank account, na freeze. Ang access sa anumang shared funds, hinarangan. Kasama rin dito ang isang kopya ng prenuptial agreement na pinirmahan niya, 26 na taon na ang nakalipas. Minarkahan ng dilaw na highlighter ang mga mahalagang seksyon, lalo na ang bahaging nagsasabing, sa kaso na napatunayang pagdataksil sa pamamagitan ng ebidensyang litrato, testimonya, o dokumentaryo, ang nagkasalang partido ay isusuko ang anumang karapatan sa mga ari-arian, yaman, o kita ng inosenteng asawa. At kalakip ng kasunduan, isang malaking Manila envelope na puno ng mga litrato. Si Isabel kasama si Paolo, pumapasok sa mga hotel. Si Isabel kasama si Paolo, sa aming beach house. Si Isabel kasama si Paolo, naghahalikan sa parking lot ng GYM. 50 litrato sa kabuuan, lahat may petsa at oras. Ang sobre ni Angela, naglalaman ito ng abiso ng pag-freeze ng kanyang trust fund. Ang 15 milyong piso na hindi na niya mahahawakan. Ipinaliwanag sa abiso ang sugnay tungkol sa matinding kawalang-galang,
At partikular na sinipi ang kanyang mga salita noong aking kaarawan. Papa, palagi kang wala. Palaging trabaho, ang kumpanya mo. Kasama rin dito ang mga transcript ng mga nai-record na pag-uusap kung saan pinag-usapan niya ang pagkuha ng aking pera para buksan ang kanyang bautike. Ang sobre ni Bia, halos pareho. Ang kanyang trust fund, na-freeze din. Ang kanyang mga salita, nakadokumento rin. Ang kanyang mga plano na gastusin ang aking pera, nakalantad din. Natanggap ko ang kumpirmasyon ng paghahatid ng mga sobre bandang alas 6 ng gabi. Ang 3 sobre ay napirmahan at natanggap na. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay. At ang tawag ay dumating pagkalipas ng 30 minuto. Si Isabel. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Anong kalokohan ito, Arthur? Sigaw niya pagkasagot ko pa lang. Na-freeze mo lahat ng account. Kinansela mo ang mga card ko. Nababaliw ka na ba? Hello, Isabel, sabi ko ng mahinahon. Natanggap mo ba ang mga litrato? Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Ako, maipapaliwanag ko yan. Sa wakas ay nautal niyang sabi. Hindi mo na kailangang magpaliwanag ng kahit ano. Malinaw na malinaw ang mga larawan. Ikaw at si Paolo, 6 na buwan ng pakikipagsapalaran. Pinaplano ang bago ninyong buhay sa Miami gamit ang pera ko. Arthur, pag-usapan natin ito bilang mga matatandang tao. Nag-usap na tayo kagabi. Sa birthday ko. Sa harap ng 30 tao. Naalala mo ba? Hindi ko alam na, nasasabihin mo yon tungkol sa mga bata. Ang mga bata, ulit ko ng may lamig. Sina Angela at Bia ba ang tinutukoy mo ang mga pumalakpak noong inanunsyo mong iwan mo ako, ang mga nagsabing palagi akong wala? Natuwa lang sila, hindi sila nag-iisip. Eksakto, hindi sila nag-isip. Walang sinuman sa inyo ang nag-isip. At ngayon, pagbabayaran ninyo ang mga kahihinatnan. Hindi mo ito maaaring gawin. May mga karapatan ako. 26 na taon tayong kasal. Basahin mo ang prenuptial agreement, Isabel. Pahina 3, talata 5. Pinirmahan mo iyon. Notaryado. Ganap na legal. Narinig ko ang mga higbi sa kabilang linya. Pero hindi yon higbi ng kalungkutan. Iyon ay higbi ng galit ng pagkabigo. Isa kang halimaw, bulong niya. Hindi, Isabel. Ako ay isang lalaki na sa wakas ay nagising. Isang lalaki na sa loob ng 26 na taon ay nagtrabaho ng 18 oras araw-araw para bigyan ang kanyang pamilya ng marangyang buhay. Isang lalaki na umampon ng 2 bata at pinalaki sila na parang sariling dugo. Isang lalaki na pinagtaksilan ng 3 taong pinagkakatiwalaan niya ng husto. Ang mga bata, wala silang alam sa amin ni Paolo. Pero ipinagdiwang nila ang aking kahihiyan. Pinutol ko siya. At iyon ay sapat na. Ibinaba ko ang telepono. Ang unang legal na atake ay matagumpay. Ngunit ito ay simula pa lamang. Matapos kong ibaba ang telepono kay Isabel, pinatay ko ito. Alam kong hindi titigil ang mga tawag. Hindi titigil ang mga mensahe. Kailangan ko ng katahimikan. Sa sumunod na 3 araw, nanatili ako sa hotel. Nagtrabaho ako mula roon. Mga virtual meeting, mga kontratang kailangang suriin, mga dokumentong kailangang pirmahan. Ang aking kumpanya ay patuloy na tumatakbo ng perpekto kahit wala ako sa opisina. Ang buhay nagpatuloy. Si Reyes ang nagbibigay sa akin ng mga update sa lahat ng nangyayari. Si Isabel, kumuha na raw ng abogado. Isang lalaking nagngangalang Attorney Mendoza, kilala sa pagiging agresibo sa mga kaso ng diborsyo. Ang singil niya, 25,000 piso bawat oras. Hayaan mo siyang gumastos, sabi ko kay Reyes. Bawat pisong ginagastos niya sa abogadong iyon, ay 1 pisong nababawas sa pera niya para mabuhay. Ang abogado ni Isabel ay nagpadala ng isang sulat. Humihingi ng agarang pagbabalik ng mga bank account, access sa bahay, at isang pansamantalang suporta na 500,000 piso bawat buwan habang nililitis ang kaso. 500,000. Buwan-buwan. Ngumiti lang si Reyes. Sumagot siya ng isang 4 na pahinang sulat. Inilakip niya ang prenuptial agreement, ang mga litrato, ang mga audio recording kung saan inaamin ni Isabel ang kanyang plano. At sa dulo, isang simpleng pangungusap. Ang aking kliyente ay walang anumang legal na obligasyon na suportahan ang isang taksil na asawa na lumabag sa mga tuntunin ng kanilang kasunduan sa kasal. Hindi na muling sumagot ang abogado niya. Habang si Isabel ay nakikipaglaban sa legal na paraan, sinubukan naman ni Angela ang ibang diskarte. Nagpadala siya sa akin ng isang mahabang email. Puno ng luha. Puno ng pagsusumamo. Ang sabi niya, Papa, alam kong nagkamali ako. Alam kong nasabi ko ang mga bagay na hindi dapat. Pero ikaw pa rin ang papa ko.
Pinalaki mo ako. Tinuruan mo ako ng lahat. Paano mo kami basta nalang buburahin sa buhay mo? Kailangan ko ang pera mula sa trust fund. May mga utang ako. 1,800,000 piso sa mga credit card. Pakiusap, huwag mo itong gawin sa akin. Hindi ko na tinapos basahin ang email. Binura ko ito agad. Ang mga utang na yon, siya ang gumawa. Siya ang dapat magbayad. Si Bia naman, sa kabilang dulo ng spectrum. Nagpadala siya ng mga mensaheng puno ng mura. Tinawag niya akong matanda. Mapait. Sinabi niyang palagi niya akong kinamumuhian. Na hindi ako naging mabuting ama. Na nararapat sa akin ang lahat ng nangyayari. Bawat mensahe, bawat insulto, inisave ko. Mas maraming ebidensya para kay Reyes. Sa ikalimang araw matapos ang aking kaarawan, bumalik ako sa bahay. Alam kong wala doon si Isabel at ang mga bata. Si Reyes ay nakakuha ng isang pansamantalang utos ng korte na nagbabawal sa kanila na lumapit sa ari-arian hanggang sa maresolba ang kaso ng diborsyo. Ang bahay, eksakto kung paano ko ito iniwan. Umakyat ako sa aking silid. Kumuha ako ng mas maraming damit, mga dokumento, at mga lumang litrato ng pamilya na gusto kong itago. Hindi mga litrato ni Isabel o ng mga bata, kundi mga litrato ng aking mga magulang, ng aking mga lolo't lola, ng aking buhay bago ang kasal na ito. Sa aparador ni Isabel, may nakita akong interesante. Isang kahon na nakatago sa ilalim ng maraming Amerikana. Sa loob, may mga bank statement ng kanyang lihim na account. 1,200,000 piso. Nandoon lahat. May mga resibo rin mula sa mga alhasan. Bumibili pala siya ng mga regalo para kay Paolo, gamit ang pera ko. Isang relo na nagkakahalaga ng 250,000 piso. Isang gintong kwintas na 100,000. Mga hikaw na diamante na 150,000. Kinunan ko ng litrato ang lahat. Ipinadala ko kay Reyes. Ginto ito, sagot niya. Malversation of marital funds. Magagamit natin ito. Nang gabing iyon, habang nag-impake ako ng mga huling gamit, may nag-doorbell. Hindi ko inaasahan ang sinuman. Sumilip ako sa bintana. Si Paolo. Ang sikat na Paolo. Ang personal trainer. Maskulado, tanned, kasama ang kanyang itim na pickup truck na nakaparada sa aking driveway. Binuksan ko ang pinto. Anong kailangan mo, tanong ko nang may malamig na paggalang. Ngumiti siya ng mayabang. Ikaw siguro si Arthur. Ako si Paolo, ang boyfriend ni Isabel. Alam na alam ko kung sino ka. Nakita ko na ang mga litrato mo. Photogenic ka pala. Nawala ang ngiti niya. Makinig ka, Ginoo. Pumunta ako rito para mag-usap tayo bilang kapwa lalaki. Ikinuwento sa akin ni Isabel ang lahat. Alam kong galit ka, pero nagmamahalan kami ng totoo at hindi ka nagiging makatarungan sa lahat ng legal na bagay na ito. Nagkrus ako ng mga braso. Hindi makatarungan, interesanteng pagpili ng salita mula sa isang lalaking kasama ng isang babaeng may asawa sa loob ng 6 na buwan. Hindi siya masaya sa iyo. At sa tingin mo, magiging masaya siya sa sahod mo bilang personal trainer. Magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Paolo, 200,000-300,000. Nanigas ang kanyang panga. Hindi lahat ay tungkol sa pera. Tama ka. Pero malaking tulong iyon kapag gusto mong mamuhay sa Miami na parang hari. Hindi ba tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa? Pinangakuan ka ni Isabel ng 225,000,000 piso. Isang bahay, mga mamahaling sasakyan. Iyon ang totoong dahilan kung bakit ka kasama niya. Hindi pag-ibig. Pera. Wala kang alam. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo. Inilabas ko ang aking telepono. Ipinakita ko sa kanya ang isang litrato. Si Paolo na may kahalikang ibang babae. Ang litrato ay may petsa 2 linggo na ang nakalipas. Namutla ang kanyang mukha. Magaling ang investigador ko, sabi ko. Lumalabas na mayroon ka pang 2 kliyente. Mga matatandang babae, mayayaman, may asawa. Pinapangakuan mo rin ba sila ng walang hanggang pag-ibig? Ako, iyan ay. Umalis ka sa ari-arian ko. Sabi ko ng may diin. Gayon din. Umalis siya ng walang imik. Kinabukasan ng umaga, ipinadala ko kay Isabel ang mga litrato ni Paolo kasama ang ibang babae. Walang text. Mga larawan lang. 3 malinaw na litrato. Si Paolo, hinahalikan ng isang blonding babae na nasa 50s. Si Paolo, pumapasok sa isang hotel kasama siya. Si Paolo, tumatanggap ng isang sobre mula sa kanya, marahil pera. Tumawag si Isabel 5 minuto pagkatapos. Umiyak. Sumisigaw. Minumura si Paolo. At minumura ako. Dahil sa pagpapadala ng mga litratong iyon. Na para bang ako ang may kasalanan kung bakit sinungaling ang kanyang kalaguyo.
Ngayon naiintindihan mo na, sabi ko ng mahinahon. Ang lalaking ipinagpalit mo sa akin. Ang lalaking dahilan kung bakit mo ipinahiya ang ating pagsasama sa harap ng 30 tao. Pera lang ang habol sa'yo. At ngayong alam na niyang wala kang makukuha, malamang ay naghahanap na siya ng susunod niyang biktima. Alam mo ito, humikbi siya. Alam mong ganito siya at wala kang sinabi sa akin. At bakit ko naman sasabihin sa iyo, ikaw ang pumili na sirain ang ating pamilya. Hinayaan lang kitang hukayin ang sarili mong libingan. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Ang unang bugso ng kanilang desperasyon ay tapos na. Ngunit alam kong marami pang darating. 3 linggo matapos ang aking kaarawan, nang malaman ni Isabel na wala siyang makukuha sa akin sa legal na paraan, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Ginamit niya ang social media. Nagpost siya ng isang luma naming litrato noong araw ng aming kasal. Isang mahaba at madamdaming caption ang kasama nito. Ikinuwento niya ang kanyang bersyon ng istorya. Sabi niya, pagkatapos ng 26 na taon ng pagsasama, ng pagsasakripisyo ng aking kabataan at mga pangarap para sa aking pamilya, inabandona ako ng aking asawa ng walang-wala. Na-freeze niya ang aming mga account. Tinanggalan ako ng access sa sarili kong tahanan. At ngayon ay balak niya akong iwan sa lansangan. Lahat dahil sa wakas ay natagpuan ko ang lakas ng loob na maging masaya. Ito ay financial abuse. Ito ay kalupitan. Pero hindi ako mananahimik. Ang post na iyon, kumalat na parang apoy. Sa loob lang ng ilang oras, libo-libo na ang komento. Karamihan, sumusuporta sa kanya. Tinatawag akong halimaw. Sinasabing ako ay isang mapangkontrol at abusadong asawa. May ilan pang ang nanawagan na i-boycott ang aking kumpanya. Ishinar ni na Angela at Bia ang post. Nagdagdag pa sila ng sarili nilang mga komento. Sabi nila, inabandona kami ng aming ama matapos niyang sabihin na ampon kami. Ginamit niya kami sa loob ng maraming taon at ngayon ay itinapon na parang basura. Ang telepono ko, hindi tumigil sa pagring. Mga reporter na gustong kumuha ng aking panig. Mga kaibigan na nagtatanong kung totoo ba. Mga kliyente na nag-alala sa imahe ng kumpanya. Tumawag sa akin si Reyes, nag-aalala. Arthur, lumalaki na ang gulo. Kailangan nating gumawa ng damage control. Hindi, sagot ko ng mahinahon. Hayaan mo silang magpatuloy sa paghuhukay. Ano? Bawat salitang pinopost nila, bawat kasinungalingang sinasabi nila, ebidensya iyon. I-screenshot mo lahat. I-save mo ang bawat komento. Hinahayaan natin silang gumawa ng sarili nilang bitag. At tama ako. Dahil si Isabel, sa kanyang desperasyon na makuha ang simpatya ng publiko, ay nagkamali ng malaki. Sa isang interview sa isang local news blog, sinabi niya, ang asawa ko ay laging malamig at malayo. Hindi niya talaga minahal ang aming mga inampong anak. Ginamit niya sila bilang palamuti para magmukhang mabuting tao. Nang makita ni Reyes ang interview, napangiti siya. Kaamin niya lang sa publiko na alam niyang ampon ang mga bata. Sabi niya sa akin sa telepono. Salungat iyon sa unang post niya, kung saan pinalabas niyang malisyoso mong itinago ang impormasyon. Magagamit natin ito. Pinapatunayan nito na nagsisinungaling siya at minamanipula ang kwento. Pero hindi doon tumigil si Isabel. Nagorganisa siya ng isang rally sa harap ng aking opisina. Siya, sina Angela at Bia, at isang grupo ng mga 20 babae na nakuha niya mula sa mga feminist group sa social media. May mga placard silang dala. Ang nakasulat, hustisya para kay Isabel. Hindi sa financial abuse. Ang mga mayayamang lalaki ay hindi may-ari ng mga babae. Ang mga lokal na balita, sinakop ang rally. In-interview nila si Isabel. Umiyak siya sa harap ng mga kamera. Sabi niya, gusto ko lang kung ano ang makatarungan. Gusto ko lang mabuhay. Milyon-milyon ang pera niya. At ako, wala ni isa. Nang gabing iyon, gumanti ako. Pero hindi sa pamamagitan ng mga rally o madamdaming post. Sa pamamagitan ng katotohanan. Nag-organisa si Reyes ng isang press conference. Tumayo ako sa harap ng mga kamera. Suot ang isang madilim na gray na suit. Kalmado, panatag. Sa tabi ko, isang lamesa na may mga dokumentong perpektong nakaayos. Magandang hapon, simula ko. Nanahimik ako sa loob ng 3 linggo, habang ang pangalan ko ay sinisiraan. Ngunit sa tingin ko, oras na para linawin ang ilang mga bagay. Itinaas ko ang unang dokumento. Ito ang prenuptial agreement na pinirmahan ni Ginang Isabel, 26 na taon na ang nakalipas. Notaryado, may mga testigo, at ganap na legal. Malinaw na nakasaad dito na sa kaso ng napatunayang pagtataksil. Isusuko niya ang lahat ng karapatan sa aking mga ari-arian. Itinaas ko ang pangalawang dokumento. Isang sobre na may mga litrato.
Ito ang mga ebidensyang litrato ng pakikipagrelasyon ni Ginang Isabel sa ibang lalaki sa loob ng 6 na buwan. Mayroon pa akong 50 litrato. Mayroon akong mga audio recording kung saan inaamin niya ang plano niyang kunin ang aking pera. Mayroon akong mga bank statement na nagpapatunay na gumastos siya ng daan-daang libong piso para sa mga regalo ng kanyang kalaguyo. Ang mga reporter, nagsimulang magsulat ng mabilis. Tungkol naman sa aking mga anak, pagpapatuloy ko. Totoo na sila ay inampon. Legal ko silang inampon noong sila ay mga sanggol pa lamang. Pinalaki ko sila ng may pagmamahal. Binayaran ko ang kanilang edukasyon, mga biyahe, mga kapritso. Nag-set up ako ng mga trust fund na nagkakahalaga ng 15 milyong piso para sa bawat isa. Huminto ako sandali. Ang mga trust fund na iyon ay na-freeze, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa mga sugnay na malinaw na nagsasabing mawawala ito sa kaso ng matinding kawalang-galang sa akin. Mayroon akong mga recording kung saan ipinagdiriwang ng aking mga anak ang aking kahihiyan. Kung saan pinaplano nilang kunin ang aking pera. At itinaas ko ang huling dokumento. At panghuli, mayroon akong ebidensya na nagsinungaling sa akin si Ginang Isabel mula pa sa simula. Sinabi niya sa akin na bawg siya, kaya kami nag-ampon. Ngunit ang mga kamakailang medical na pagsusuri ay nagpapatunay na wala siyang naging problema sa fertility. Nagsinungaling siya para manipulahin ako. Ibinagsak ko ang dokumento sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ako isang abusado. Ako ay isang lalaki na nagtrabaho sa buong buhay niya para sa kanyang pamilya. Isang lalaki na pinagdaksilan sa pinakamasamang paraan. At isang lalaki na hindi papayag na pagnakawan gamit ang mga batas ng diborsyo bilang sandata. Umalis ako sa silid nang hindi sumasagot sa anumang tanong. Si Reyes na ang bahala sa iba pa. Ang ganting salakay ay naging perpekto. Kinabukasan ng umaga, nagbago ang mga headline. Taksil na asawa, nagdemanda sa lalaking bumuhay sa kanya sa loob ng 26 taon. Mga litrato, nagpapatunay ng pagtataksil. Mga anak na walang utang na loob, nawalan ng mana dahil sa pagdiriwang ng kahihiyan ng amang ampunin. Ang opinyon ng publiko, umikot ng 180 degrees. Ang mga komento sa mga post ni Isabel, nagbago. Tinawag na siyang sinungaling, manipulator, mukhang pera. Binura ni na Angela at Bia ang kanilang mga social media account. Hindi nila kinaya ang pambabatikos. At ang huling pako sa kabaong ni Isabel ay dumating mula mismo kay Paolo. Nagbigay siya ng interview sa isang radio program kung saan inamin niya ang lahat. Sabi niya, tingnan ninyo, tapat na tao ako. Si Isabel ang lumapit sa akin. Sinabi niyang mayaman siya, hindi masaya sa kanyang pagsasama. Nang malaman kong wala siyang makukuha, tinapos ko na ang relasyon. Hindi ako magsisinungaling, kasama sa atraksyon ang pera. Ang interview na iyon, ang sumira sa anumang natitirang kredibilidad ni Isabel. Ang digmaan sa media ay tapos na. At ako ang nagwagi. Ang 6 na linggo sa pagitan ng paunang pagdinig at ng formal na paglilitis ay naging isang malaking pagbubukas ng mata. Hindi para sa akin, kundi para kay Isabel, Angela, at Bia. Dahil sa wakas, naranasan nila ang isang bagay na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Ang tunay na kahihinatnan. Si Reyes ang nagbibigay sa akin ng mga balita. Si Isabel, nakahanap daw ng trabaho bilang receptionist sa isang dental clinic. Ang sahod, 30,000 piso bawat buwan. Para sa isang babae na sanay gumastos ng 200 at 50,000 piso buwan-buwan para lang sa damit, iyon ay isang malaking dago. Isang sampal mula sa katotohanan. Si Angela, kinailangan niyang ibenta ang kanyang mga designer bags sa mga second-hand API online. Ang mga bag na binili ko. Nakahanap siya ng trabaho sa isang department store. Nagtutupi ng mga damit. Ang sahod, minimum wage. 16,000 piso kada buwan. Si Bia, na hindi pa nagtatrabaho ni isang araw sa kanyang buhay, nauwi bilang waitress sa isang fast food restaurant. Silang dalawa, kinailangang lumipat sa isang maliit na apartment na kanilang pinaghahatyan. Walang luho. Walang kaginhawaan. Yung 1,200,000 piso ni Isabel. Naglaho sa loob lang ng 3 linggo. Ibinayad niya ng 2 buwang advance para sa isang maliit na studio unit. Bumili ng isang second-hand na kotse na nagkakahalaga ng 200,000 piso na laging nasisira. Ang natira, napunta sa pagkain, gasolina, at pagbabayad ng mga kagyat na utang sa credit card. Habang sila ay nahihirapan, ako naman ay nagpatuloy sa aking buhay. Nagtatrabaho, naglalakbay. Nakapagsara ako ng isang kontrata na nagkakahalaga ng 100 at 70 milyong piso
sa isang distributor sa Texas. Bumili ako ng isang bagong apartment sa pinaka-eksklusibong lugar sa lungsod. Mas maliit kaysa sa dati naming bahay, pero perpekto para sa akin. Isang gabi, 2 linggo bago ang paglilitis, may nag-doorbell sa akin bandang alas 11 ng gabi. Tiningnan ko ang security camera. Si Bia. Binuksan ko ang pinto, pero iniwan ko ang kadena. Anong ginagawa mo rito, tanong ko. Ang itsura niya, kahabag-habag. Gusot ang damit. Hindi nasuklay ang buhok. Malalim ang mga mata. Papa, pakiusap, kailangan kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nabubuhay ako sa impyerno. Nagtatrabaho ako ng 12 oras araw-araw. Sumasakit ang mga paa ko. Tinatrato ako ng mga tao na parang basura. Hindi ko na kaya. Welcome to the real world, Bie, sagot ko. Ang mundo kung saan nabubuhay ang karamihan sa sangkatauhan. Kaya mong itigil ito. Pwede mong ibalik ang pera ko. Pwede mo akong tulungan. Paano mo ba ako tinulungan noong birthday ko sa pamamagitan ng pagpalakpak sa aking kahihiyan? Tanga ako noon, hindi ko alam. Alam na alam mo ang ginagawa mo. Hindi mo lang alam na magkakaroon ng kahihinatnan. Pakiusap, lumuhod siya sa harap ng aking pinto. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Tumayo ka, Bia. Hindi magbabago ang isip ko dahil sa isang madramang palabas. Anong gusto mong gawin ko, mas lalo pang magdusa, mas lalo pang mapahiya. Wala akong gusto mula sa iyo. Iyon ang punto. Hindi na kita problema. Isinara ko ang pinto. Narinig ko siyang umiyak sa labas sa loob ng 5 minuto bago siya umalis. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong awa. Kinabukasan, si Angela naman ang sumubok ng ibang paraan. Nagpadala siya ng email na may kalakip na business plan. Gusto niyang magbukas ng boutique. Kailangan niya ng 2 milyon at 800,000 pisong paunang puhunan. Nangako siyang ibabalik ang pera sa loob ng 2 taon na may interes. Binura ko ang email nang hindi man lang binabasa ang buong plano. 1 linggo bago ang paglilitis, ginawa ni Isabel ang kanyang huling desperadong pagtatangka. Nagpost siya ulit sa social media. Pero sa pagkakataong ito, iba ang diskarte. Nagpost siya ng mga lumang litrato noong maliliit pa ang mga bata. Mga birthday, mga Pasko, mga bakasyon ng pamilya. Tingnan ninyo kung ano ang mayroon kami, isinulat niya. Isang magandang pamilya, masaya, at isang lalaki ang sumira dito dahil sa pride, dahil sa paghihiganti, dahil sa perang hindi na niya kailangan. Arthur, kung nababasa mo ito, pakiusap, alalahanin mo ang mga sandaling ito. Alalahanin mo noong masaya tayo. Huwag mong hayaang sirain ng sama ng loob ang lahat ng ating binuo. Ang post ay nakakuha ng ilang suporta. Pero karamihan sa mga tao, alam na ang buong kwento. Ikaw ang sumira diyan dahil sa iyong pagtataksil. Komento ng isang tao. Ang mga kahihinatnan ay sa iyo. Sa wakas, natutunan nila. Bawat aksyon ay may reaksyon. Bawat desisyon ay may kapalit. Natutunan nila ito sa mahirap na paraan. Ang buhay na dati nilang kilala, ang buhay na puno ng luho at walang alalahanin, ay wala na. Iyon ay pinalitan ng tunog ng alarm clock sa umaga, ng pagod na mga paa sa gabi, at ng malamig na katotohanan na ang pera ay kailangang paghirapan. Ito ang kanilang bagong realidad. At sa realidad na ito, haharap sila sa korte. Walang pera, walang kapangyarihan, at walang anumang alas na hawak. 3 buwan matapos ang huling paghuhukom, tuluyan na akong umalis sa lungsod na puno ng mapapait na alaala. Nagdesisyon akong manirahan sa Cebu. Isang bagong simula, isang bagong hangin. Doon, dahan-dahan kong sinimulang buuin muli ang aking buhay. Isang buhay na para lamang sa akin. Ang bahay kung saan nabuo ang mga kasinungalingan, naibenta ko na. Ang mga sasakyang simbolo ng karangyaan, wala na rin. Ang tanging itinira ko ay ang aking kumpanya, at ang aking kapayapaan ng isip. Habang ako ay nagtatayo ng bagong pundasyon, sila naman ay pinipilit na tumayo mula sa pagkakadapa. Si Reyes ang paminsan-minsang nagbabalita sa akin, hindi dahil sa gusto kong malaman, kundi dahil kailangan. Si Isabel, nagpatuloy sa pagiging receptionist. Nabalitaan kong tumigil na siya sa pagrereklamo. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. At ang aking mga anak, sina Angela at Bia, doon ko nakita ang tunay na pagbabago. Ang pagbagsak nila mula sa pedestal ng karangyaan ang siyang naging pinakamahusay na guro para sa kanila. Nabalitaan kong si Angela ay umalis na sa department store. Dahil sa kanyang pinag-aralan sa Paris, na pinaghirapan kong bayaran, nakakuha siya ng mas disenteng trabaho bilang isang administrative assistant sa isang maliit na kumpanya. Ang sahod, 50,000 piso kada buwan. Hindi ito kalakihan kumpara sa dati,
pero sarili niya itong pinaghirapan. Bawat sentimo. Si Bia naman, nagpatuloy sa pagiging waitress. Pero ayon kay Reyes, siya ang pinakamasipag sa kanilang restaurant. Laging nakangiti sa mga customer. Laging maasikaso. Ang dating prinsesa na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo, ay natutong maglingkod sa iba. Magkasama pa rin silang nakatira sa maliit na apartment. Naghahati sa bayarin. Nagtutulungan. Ang hirap na kanilang dinaanas ang siyang nagpatibay sa kanilang samahan. Isang bagay na hindi nagawa ng pera at luho noon. At isang araw, 4 na buwan matapos akong lumipat, isang email ang dumating sa aking inbox. Mula kay Angela. Pinag-isipan ko kung bubuksan ko ba. Pero sa huli, binuksan ko rin. Ang mga salita niya ay simple lang, pero tumagos sa akin. Hindi siya humihingi ng pera. Hindi siya nagmamakaawa. Nagpapasalamat siya. Salamat, sabi niya. Salamat sa pag-ampon sa akin. Salamat sa pagbibigay ng buhay na hindi ko kailanman mararanasan. Naging isa akong masamang anak, Papa. At ngayon, habang nararanasan ko ang pagod sa pagtatrabaho, sa wakas, naintindihan ko na ang lahat ng sakripisyo mo. Hindi ako umaasa sa kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na. Hindi ako sumagot. Paano ka sasagot sa ganoong klaseng sulat? Pagkalipas ng 1 linggo, isa pang email. Mula naman kay Bia. Mas prangka, mas direkta. Arthur, sulat niya. Hindi niya ako tinawag na Papa. Tama ka sa lahat. Nilason ni Mama ang isip namin. Pero may sapat na kaming gulang para mag-isip, para sa aming sarili. At pinili naming maniwala sa kanya. Pinili naming saktan ka. At ngayon, pinagdudusahan namin ang mga resulta. Sinusubukan kong ayusin ang buhay ko. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Dahil ayokong matulad kay Mama. Sana maging masaya ka. Totoo. Muli, hindi ako sumagot. Pero ang mga email na iyon, itinago ko. Sila ang unang senyales na ang aral na ibinigay ko, kahit gaano kasakit, ay nagsisimula ng magbunga. Sa Cebu, nakilala ko si Patricia. Isang babaeng may sariling buhay, may sariling negosyo. Hindi niya ako kailangan para sa pera. Ang kailangan namin sa isa't isa ay kasama. Pag-unawa, isang kapareha sa bagong yugto ng aming buhay. Sa kanya, naramdaman ko ang katahimikan na hindi ko naramdaman sa loob ng 26 na taon. 1 taon matapos ang paglilitis, isang pakete ang dumating para sa akin. Isang sulat kamay. Mula kay Angela. Sa loob, isang mahabang liham. Ikinuwento niya ang kanilang buhay sa loob ng 1 taon. Ang paghihirap, ang mga luha, pero higit sa lahat, ang kanilang pagbangon. Nakatanggap ako ng promotion. Arthur, sulat niya. Isa na akong administrative manager. Mas malaki na ang sahod ko. Nakalipat na kami ni Bia sa isang mas maayos na apartment. Maliit pa rin, pero amin. Pinaghirapan namin. Natutunan naming mag-budget. Natutunan naming mag-ipon. Natutunan naming pahalagahan ang bawat piso. Ang aral na itinuro mo sa amin ay ang pinakamasakit pero pinakamahalagang regalo na natanggap namin. Ipinakita mo sa amin ang halaga ng dignidad. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Salamat. Sa ilalim ng sulat, may isang maliit na tala mula kay Bia. Nag-enroll ako sa isang night class para sa accounting. Gusto kong magkaroon ng propesyon. Gaya mo. Doon, sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi pagmamalaki, hindi rin awa. Siguro pag-asa. Ang mga binhi ng responsibilidad na akala ko'y hindi na kailanman tutubo sa kanila. Sa wakas ay nagsisimula ng sumibol. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanilang sariling paghihirap. Nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Mahaba pa ang daan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, tinatahak na nila ito sa tamang direksyon. At iyon, para sa akin, ay sapat na. Lumipas ang mga taon. Ang buhay ko sa Cebu, kasama si Patricia, ay naging mapayapa. Ang aming pagsasama ay hindi kasing dramatiko ng dati kong buhay. At iyon ang nagustuhan ko. Ito ay simple, tahimik, puno ng paggalang. Naging abala ako sa pagpapalago ng aking kumpanya, na ngayon ay may mga sanggay na rin sa iba't ibang bansa. Nagtayo rin ako ng isang foundation, para tulungan ang mga kabataang gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Nahanap ko ang isang bagong layunin sa buhay. Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng mga update mula kina Angela at Bia. Hindi na sila humihingi ng tawad. Ang mga mensahe nila ay puno na ng mga kwento tungkol sa kanilang mga tagumpay. Mga maliliit na tagumpay na pinaghirapan nila. Si Angela, mula sa pagiging manager, ay naging regional director na ng kanyang kumpanya. Si Bia naman,
Nakapagtapos ng kanyang kurso sa accounting at nagtatrabaho na sa isang maliit na accounting firm. Hindi na sila ang mga batang babae na nakilala ko. Sila ay mga babae nang hinubog ng paghihirap at pinatatag ng karanasan. Isang gabi, 2 taon matapos ang huling sulat nila, nagring ang telepono ko. Isang numero na hindi pamilyar. Isang numero mula sa aking dating lungsod. Nag-atubili akong sagutin, pero sinagot ko rin. Arthur. Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na mas matanda. Mas pagod. Sino ito? Si Isabel ito. Tumahimik ako. Ano pa ang kailangan niya? Huwag kang mag-alala, sabi niya, na parabang nabasa niya ang isip ko. Wala akong kailangan mula sa iyo. Tumawag lang ako para sabihin ang isang bagay na dapat ko nang sinabi 2 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy siya. Na-diagnose ako ng severe depression. Nagte-therapy ako ngayon, at sinabi ng therapist ko na kailangan kong gawin ito. Ang humingi ng tawad. Ang totoong paghingi ng tawad. Nanatili akong tahimik. Arthur, naging masama akong asawa. Naging masama akong tao. Ginamit kita sa loob ng 26 na taon. Hindi kita kailanman pinahalagahan. At nang sa wakas ay nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipagtanggol ang iyong sarili, kinamuhian pa kita. Pero ngayon, matapos ang 2 taong pagdurusa sa mga kahihinatnan ng aking mga ginawa, sa wakas, naiintindihan ko na. Hindi ikaw ang kontrabida sa kwentong ito. Ako. Ang kanyang boses ay nabasag. Hindi ako umaasa sa iyong kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo, na sa wakas, naiintindihan ko na. Huli na, pero naiintindihan ko na. Huminga ako ng malalim. Isabel, hangad ko ang iyong ikabubuti. Totoo. Sana, mahanap mo ang kapayapaan. Galit ka pa ba sa akin? Hindi, sagot ko. At totoo yon. Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Walang pag-ibig. Walang galit. Wala. At iyon ay isang kalayaan. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin sa akin si Patricia. Kumusta ka? Okay lang ako, sabi ko. Nakakagulat, pero okay lang ako. Dahil totoo. Ang galit na binuo ko sa loob ng maraming buwan. Ang sakit na dinala ko sa loob ng maraming taon, ay wala na. Napalitan na ito ng isang tahimik na kawalan. Kinabukasan, tumawag ako kay Reyes. Reyes, sabi ko, may ipapagawa ako sa iyo. Ano iyon, Arthur? Ang mga trust fund ng mga bata. Ang 15 milyong piso, bawat isa. Gusto ko nang alisin ang pagka-freeze. Sigurado ka na ba? Pero may mga bagong kondisyon. Ipinaliwanag ko kay Reyes ang aking plano. Ang pera ay ilalabas sa loob ng 5 taon. Kung sa loob ng panahong iyon ay magpapatuloy silang magpakita ng responsibilidad sa pananalapi, matatag na trabaho, at personal na paglago, matatanggap nila ang buong halaga kasama ang interes. Kung hindi, ang lahat ay idodonate sa isang charity. Hindi ko ito ginagawa para sa kanila, sabi ko kay Reyes. Ginagawa ko ito para sa akin. Para maisara na ng tama ang kabanatang ito. 5 taon pa ang lumipas. Ako ay 56 na taong gulang na. Ang aking buhay kasama si Patricia ay masaya at panatag. Isang umaga, tumawag si Reyes. Ang 5 taon, tapos na. Sina Angela at Bia, kwalipikado na sila. Ilalabas ko na ba ang pondo? Ilabas mo na. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng 2 tawag. Sina Angela at Bia. Parehong umiyak. Nagpapasalamat. Hindi para sa pera, kundi para sa pangalawang pagkakataon. Para sa tiwala. At diyan po nagtatapos ang aking mahabang kwento. Ang aking dating asawa, at ang aking 2 anak, hinarap nila ang bunga ng kanilang mga desisyon. Hindi ko sila sinira. Hinayaan ko lang silang matuto sa pinakamahirap ngunit pinaka-epektibong paraan. Natutunan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, at sa proseso, nahanap nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa perang nawala sa kanila, ang kanilang dignidad. At ako pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng unos, sa wakas, nahanap ko ang tunay na kapayapaan sa aking bagong buhay. Ito ay isang kalayaan, na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ngayon, ako naman po ang magtatanong sa inyo. Sa tingin ninyo, naging malupit po ba ako, o naging makatarungan lang? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comments sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa akin. Huwag po kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa aking teres at pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa karagatan, inisip ko ang lahat. Ang pagtataksil, ang kahihiyan, ang paghihiganti, ang hustisya, at sa huli, ang paglago. Hindi ito isang kwento ng paghihiganti.
Ito ay isang kwento ng pagbawi. Pagbawi ng dignidad. Pagbawi ng kapayapaan. Natuto sila sa pinakamasakit na paraan. At ako, natutunan kong ang tunay na kalayaan ay hindi nasa pagganti, kundi nasa pagpapalaya. Pagpapalaya sa galit. Pagpapalaya sa nakaraan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, malaya na ako.